yung dinadaanan natin ngayon, ito yung Dr. Santos Avenue. Ito yung nakakasakot nito ay Parañaque. Itong tinutumbok natin papunta to ng Baclaran. Itong sa kabila papunta siya ng Sucat, Parañaque. Ngayon itong kalsada na to, isa to sa waiting area ng mga bus na pupunta ngayon dyan sa gagawing rally ngayong January 13, 2025. Ang mangyayari dito pa lang sa banda sa kalsada na to, mapupuno na to ng bus dahil yung mga galing ng iba't ibang mga lokal dito na sila ngayon magtitipon. Pinaka waiting area nila at lalabas na sila ngayon ng Coastal Road. Yan yung Rojas Boulevard. Dahil ang Rojas Boulevard is yan sa pinakamalaking kalsada na halos hindi nagtatraffic din eh. Itong kalsada na to, papunta na siya yang ng Ninoy Aquino Avenue. Tatagos na siya ng Barangay Tambo hanggang doon na ang labas niyan sa dating Coastal Mall, yun ng Rojas Boulevard. Pero yung pupuntahan natin, di ko alam sa ibang mag-guide kung mayroon din ditong dadaan. Ang dadaanan naman namin ngayon, itong papunta dito sa Rojas Boulevard dahil mayroon ditong isang gate na papunta ng Rojas Boulevard. Ang bayad dyan 8 pesos lang, nandyan ka na. Ito yung pinakamabilis na papunta doon sa Quirino Grandstand. So ito na to, kakaliwa. Tandaan ninyo mga kabusing, kakaliwa lang kayo dito sa may may McDonald. Itong McDonald na to, so didiretsuhin lang ninyo to. Konti lang, wala pang ang 1 kilometro nandun ka na sa Coastal. Bali ito na yung pinaka intersection ng Quirino Avenue dito sa Parañaque. Tatagusin lang ninyo to, yan sa may Petron. Ito papunta na siya ng Rojas Boulevard. So dito mayroon ditong toll gate. Ito yung pinakamurang toll gate na nakita ko. Magbabayad ka lang dito ng 8 pesos. Ito na yung 10 piso. Yan, itong ibabayad natin. May sukli pa siyang 2 piso. Pakamura, no? 8 pesos lang. So nandito na tayo ngayon sa Rojas Boulevard. Ito na siya. Itong nasa bandang left side natin, yung papunta rin dito. Dito na ngayon manggagaling yung mga Cavite area. At saka yung mga ibang mga taga parting south, kung hindi sila dadaan doon ng Ninoy Aquino Avenue, dito rin sila dadaan. Pero ito yung magandang daan na nakikita ko na walang traffic, dire-diretso lang siya. Ngayon itong peaceful rally ng Iglesia ni Cristo, itong sa darating na January 13, handang-handa na po, handang-handa na yung mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Alam naman ninyo yung paghahanda ng INC, yan yung masasabi nating ibang-iba sa lahat, dahil simula nang gagaling sa taas, ibababa nila ng distrito. Yan yung sa mga may sakop na bayan. Pagdating doon, ibababa nila ng lokal. Yan naman yung mga sakop nila ay mga barangay. Pag nasa lokal naman, ang nasasakupan nila yung mga barangay hanggang doon na sa mga purok ng barangay na may kanya-kanya ng mga grupo.
So ang Iglesia ni Cristo, ang INC, may kanya-kanya silang leader simula sa taas hanggang baba. Kaya yung mga tagubilin nila, kung ano yung tagubilin galing sa taas, siya rin ang tagubilin hanggang sa baba. Kaya po walang magkakamali sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo, dahil iisa lang ang tagubilin nila, iisa lang ang sinusunod, iisa lang ang kanilang isip, iisa lang ang kanilang gagawin. Kaya po doon sa mga hahalo dyan na hindi naman INC, halatado kayo mga kabusing, dahil sa iba ang nasa isip ninyo at iba naman ang mga nasa isip ng INC. So ang INC, ang gusto ay nasa kapayapaan. Sana sa mga pupunta dyan, ganun din ang isip ninyo. Napakaraming ang naguguluhan sa bagay na yan, dahil bakit daw magrarally ang INC o Iglesia ni Cristo? Ano daw yung pinaglalaban nito? Sino raw hawak nilang politiko na ipaglalaban nila? Walang ganyan mga kabusing. Ang Iglesia ni Cristo, wala dyan hinahawakan na politiko. Kaya i-monitor ninyo, tingnan ninyo sa January 13, wala kayong makikita dyan na placard ni isa na may sinisigaw na politiko. Walang ganon. Dahil ang gusto ng Iglesia ni Cristo, kapayapaan sa ating bansa. Dahil unang-una kasi nagsimula lang naman dyan noong i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ngayon nagpahayag na ang ating Pangulo, ang ating Presidente na si Marcos, na huwag nang i-impeach. Ang gawin na lang natin, tayong mga namumuno dito sa Pilipinas, ayusin na lang natin yung mga problema dito sa Pilipinas na dapat nating unahin. Tama naman. So yun ang sinang-ayunan ng Iglesia ni Cristo, yung pagsalita ni Marcos na huwag nang ituloy, dahil napakaraming problema ng Pilipinas. Yun na lang ang pangunahin na dapat ayusin. Tama naman. So ngayon, ang nasa isip ng mga tao, yung sinundan yung salita ni Marcos, may nagsasabi maka-Marcos daw yung iglesia. Ang nangyari naman, yung iba naman ang inisip, pumabor naman ngayon kay Sara na hindi na matutuloy yung impeachment. Kaya yung mga makasara naman, natutuwa sila dahil sa unang-una inisip nila sumuporta kay Sara Duterte. Mga kaboseng, walang pinapanigan po dyan ng mga politiko. Kaya itong gagawin na rally ng Iglesia ni Cristo, hindi po yan pampolitiko. Iyan po ay para sa ating mamamayang Pilipino, para maging mapayapa ang bansang Pilipinas. Dahil ang nasa taas, kung makikita ninyo sa mga YouTube, mga pinapalabas nila dyan, puro na lang sila batuhan, puro sisihan, kampi-kampihan. So wala na silang nagagawa dito sa bansa natin. Nagiging magulo na. Ipalagay nyo ba kung mag-away ng Pangulo at pangalawang Pangulo? Hindi na basta-basta po yun mga kasama. Dahil unang-una may kanya-kanyang mga supporter silang tao. Yun ang nagiging mainit, yung nasa baba. Kaya tumayo tong Iglesia ni Cristo para pag-ayusin sila, para sa maging mapayapa ng ating bansang Pilipinas. So sa mga tao na sasama ngayon dyan sa rally ng Iglesia ni Cristo, nakikiusap po kami na huwag kayong manggulo dyan. Kung gusto ninyo na magkaroon din kayo ng rally, mag-schedule din kayong para sa inyo. Dahil ang Iglesia ni Cristo, ang gusto niyan, mapayapang pagkilos. Kaya abangan natin sa mga susunod na araw. Ilang tulog na lang, di ba? Lunes na yun. So isa pong magiging istorya ng Pilipinas ang gagawin itong pag-rally ng Iglesia ni Cristo.
So tayo ngayon, pupunta tayo ng Quirino Grandstand dahil sa titingnan natin yung venue, kung anong ginagawa na doon ngayon ng mga paghahanda. Dahil yung doon dati sa may Liwasang Bonifacio, pumunta rin tayo doon, tiningnan natin doon kung anong mga plano. Mayroon na ngang mga plano na gagawin doon kung saan ilalagay yung stage. Kaso nga lang medyo talagang masikip din at swerte pinayagan na rin sa Quirino Grandstand gagawin yung rally, kaya lalong naging maayos ng lahat. So ready na po ang Iglesia ni Cristo, simula po sa mga dadalhin ng bawat isang mga dadalo, yung mga pagkain nila, yung mga payong, yun. Dahil tingnan ninyo yung panahon, medyo paghahapon, medyo dumidilim. Yung mga gamot na dapat inumin, yung may mga maintenance dyan. At saka hindi na rin pinapayagan sumama yung mga senior na hindi na kaya dyan, saka yung mga may malulubhang sakit. So kaya sabi ng iba, hindi daw mapiperfect ng Iglesia ni Cristong hindi niya makakasama. Hindi nga naman mapiperfect dahil hindi nga pupunta dyan yung may sakit na talaga. So simula sa mga pagkain, dito naman sa venue, inayos na yung may mga martial tayo dyan, meron tayo dyan mga medical, yung mga nangangalaga dyan, lahat okay na lahat dyan. So ang hinihintay na lang natin yung araw na lang. So excited na mga kabusing ang mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Ito yung pag may mga ganitong okasyon, dito talaga nila pinararamdam sa namamahala ng Iglesia ni Cristo. Yung pagsunod ay talagang nandun talaga. Yan po kasi yung doktrina sa Iglesia ni Cristo. Yung pagsunod sa pamamahala ay talagang tinutupad po yun para yun sa ikabubuti. Kaya yung iba dyan na hindi nakakaintindi, pilit naman namin iniintindi sila. Dahil unang-una, hindi nga talaga nila maiintindihan yung malalimang usapan, lalo't na nasa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya para maintindihan din yung lubusan, kung mayroon kayong mga kaibigan na mga INC dyan, at kung minsan isinasama kayo sa mga pamamahayag ng Iglesia ni Cristo, pagbigyan ninyo mga kaibigan ninyong INC, dumalo kayo. Wala naman mawawala sa inyo, para makita ninyo ang Iglesia ni Cristo, kung anong mga aktibidad para hindi po kayo mga naguguluhan. Kaya mayroon na dyan mga kulukoy vloggers, hindi talaga nila naiintindihan yung mga bagay na yan. Kaya siyempre mayroon naman mga taong medyo mainitin yung mga ulo, medyo i-relax na lang natin mga kababayan. So ito, maganda na tong panahon ngayon, wala nang init, siguro wala rin ulan, kaya papunta na tayo ngayon ng Quirino Grandstand. Araw at oras na lang hinihintay natin, sama-sama na sa pagpunta dyan sa Quirino Grandstand sa darating na January 13 ngayong 2025. Pupunta tayo dito sa Grandstand, Quirino Grandstand, kung saan gagawin na peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. Bali dito mga kabusing, dito sa harapan ng Lunita, malimit na tinatagdan dito ng mga tao. Yung kalabaw, ang kalabaw pala dito, dalawa. Pa doon, galing na tayo doon. Ito yung Grandstand, Grandstand Bangay. So medyo may mga stairs na dito pataas. Pagdating dito sa banda nito, makikita ninyo parang naigit siya, may mga bakal. Pero pag mayroong okasyon, tinatanggal din yan, nagiging open yan. So ito na yung
kapel sa harapan mismo ng Quirino Grandstand. Dito na tayo ngayon sa Quirino Grandstand dito sa Maynila, kung saan isasagawa ang peaceful rally ng Iglesia ni Cristo dito sa lugar na to. Kung makikita ninyo mga kabusing, dito rin isasagawa yung mga sari-saring aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Napakaraming taong pupunta dyan para ipakita nila kung anong mga aktibidad ang gagawin dyan sa gagawin nila January 13. So kung makikita ninyo dito sa ating paligid, napakalawak talaga dito sa Quirino Grandstand. Kung iisipin ninyo, halos hindi kayang punuin ng tao, pero pag ito ang Iglesia ni Cristo ang pupunta sa lugar na to, talagang aapaw po ang mga tao dito. Ito na ngayon ang paligid ng Quirino Grandstand, kung saan sa January 13 dito magkakaroon ng napakaraming mga tao. Yun yung Quirino Grandstand. Yun yung pinaka-sentro ng rally. So ito yung harap ng Quirino Grandstand. Talaga naman napakalaki ng area dito. Hindi katulad dun sa Liwasang Bonifacio. Ito sobrang laki talaga. Dahil nung pinuntahan namin yung area ng Liwasang Bonifacio, medyo may kasikipan talaga. Kaya yung stage doon, plinano na sana na ilalagay doon mismo sa harapan ng National Post Office. Dahil doon sa gitna, doon kay Bonifacio, yung nandun talagang masikip. So ito talagang nababagay sa gagawing peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. May namataan na rin tayong taga-media na kanina pa paikot-ikot dito mismo sa harapan ng Quirino Grandstand. Nasa lubot po ang Quirino Grandstand kung saan isasagawa sa January 13 ang peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. Itong nasa harapan natin mismo, ito yung Rizal Park o Lumita. Yung nasa bandang kanan natin o Galaw Street, papunta siya ng MRT. At sa kabila naman, yan yung People Coast. Papunta naman yan ng St. Paul ng Maynila. Kaya sa darating na peaceful rally ng Iglesia ni Cristo, siguradong mapupunta itong lugar na to.